Maraming gustong magtayo ng mga food business pero karamihan nagsasara sa loob lang ng 6 na buwan. Bakit? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chingitan, your pambansang world coach. Patok na talaga ang mga food business. Pero itong madalas na hindi sinasabi. Sa food business, hindi lang sarap ang labanan. Ang tunay na labanan ay sistema, numero, at disiplina. Ulitin ko, sistema, numero, disiplina. Kasi sa totoo lang, maraming pong magagaling magluto, masasarap. Pero yun nga, una, walang sistema. Anong dapat nating bantayan? Oo, una, kailangan mag-research po tayo. Minsan kasi ang pinupuhunan, emosyon. Oo. Marami nagsasabi, naku, masarap, sabi ng kaibigan ko eh. Oo, siyempre sasabihin ng kaibigan mo na masarap. Dapat, ang tanungin natin, mag-research muna tayo. Sino ang bibili? Okay? Saan sila bumibili? Magkano ang kaya nilang bayaran? Di ba? Kahit napakasarap ng pagkain mo, pero kung napakataas naman ang presyo mo, na hindi naman pasok sa target market, ay talagang, hindi talaga lalago yan. Pagbibigyan ka na 1 beses, pero wala ka ng pangalawa. Pangalawa na dapat natin bantayan ay yung walang malinaw na pricing and costing. Alam mo, maraming nalulugi, hindi dahil sa walang benta. Bumebenta nga, pero hindi kumikita. Di ba? Hindi lang kasi yung presyo ng binili natin, pati mantika, pati yung gas, yung packaging, yung kuryente, renta, delivery, tao, oras mo. Dapat isama po natin yan para malaman natin kung profitable ka o hindi. Pangatlong dapat nating bantayan ay ito po, cash flow. May benta nga, pero ang nangyayari na paghahalo ang personal na pera at saka sa negosyo, ano nangyayari nagagamit? So wala nang puhunan, wala nang pang-ikot. Pang-apat na dapat natin bandayan is branding and marketing. Masarap ka nga, pero yun nga, pare-pareho lang kayo. Di ba kailangan meron kang tinatawag na USP, yung Unique Selling Proposition. Iba dapat ang itsura ng produkto mo, packaging, tapos dapat napopost mo rin sa social media. At pang-5, ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba sa rejection, sa stress? Aminin natin hindi, may mareklamong customer, may araw na matumal, di ba? May supplier na late. Nako, ang daming problema sa negosyo. Handa ka na ba sa mga hamon na ito? Kaya uulitin ko hindi sapat lang na marunong kayo magluto at masarap ang inyong niluluto. Kailangan ng disiplina, tamang planning, pag-intindi sa numero. Yan ang tunay na puhunan. Sana naliwanagan po kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.